Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat kabanata 3371 nang inig ang Reyna, Vernon, hindi ka makakakuha ng suporta mula sa mga tao kahit napatayin mo ako ngayong gabi. Inantala siya ni Vernon bago pa niya matapos ang sasabihin. Siyempre hindi ako ang papatay sa iyo, ngumiti ng masama si Vernon at malinaw niyang sinabi ang plano, ang mga tao sa iyong paligid ang papatay sa iyo. Pag napatay ka na nila, aatasan ko sila bilang mga assassin at huhulihin ang lahat. Inaanunsyo ko bukas ng umaga na pinatay ka ng isang assassin, sinubukan kong iligtas ka pero huli ba ang lahat? Pagtapos ay pipili ang lahat ng bagong duke, at ako ang pinakaangkop na kandidato, hindi ba? Tila nagwagi ang naging pagtawa ni Vernon pagtapos niyang magsalita. Ikaw, galit na galit ang Reyna, nang inig ang kanyang katawan at sandali siyang nawala ng sasabihin, sumimangot si Daryl. Sinubukan ni Vernon na magkunwari ang kanyang mga kasama bilang assassin at patayin ang Reyna para wala sa kanya ang responsibilidad, nakakamuhi talaga siya. Tumigil sa pagsasalita nang walang kabuluhan si Vernon, itinaas niya ang kanyang kamay at tinuro ang Reyna, patayin siya, boss. Kaagad na ginamit ng lahat ng nasa kanilang paligid ang kani-kanilang Saint Energy at sumugod sa Reyna, mariing kinagat ng Reyna ang kanyang labi nang makita niya ang maraming tao na papalapit. Galit at hindi kaaya-aya ang maamo niyang mukha. Vernon, sa tingin mo ba ay sapat na ang mga taong ito para kunin ang aking buhay? Paniguradong minamaliit mo ako. Boss, sumunod ay naglabas ang Reyna ng malakas na Saint Energy, mukhang hindi gumagalaw ang hangin sa buong kwarto. Hindi lamang pinuno ng Golden Lion Principality ang Reyna, mataas din ang kanyang cultivation, mayroong siyang lakas ng high-ranking Saint Hiner at magiging Saint Emperor na, bang. Kaagad na nakita ang mahaba at gintong espada sa kamay ng Reyna, sinamahan ito ng malutong na tunog. Gawa sa kakaibang metal ang mahabang gintong espada at sumisimbolo ito sa lakas ng pinuno ng Golden Lion Principality. Tanging ang mga pinuno lang ang maaaring magmay-ari nito. Pagkalabas sa gintong espada, nabalot sa malagintong ningning ang buong kwarto, nataranta ang lahat. Ano yun? Nakita ito ni Vernon, kumunat ang kanyang noo, mag-isa lang siya, hindi siya magtatagal kahit gaano pa siya kalakas, magiging bayani kayong lahat kapag natapos ang ating plano ngayong gabi. Determinado ang lahat pagtapos nilang makinig kay Vernon, binilisan nila ang pagkilos at kinulong ang Reyna sa isang bilog. Sinanay ni Vernon ang mga taong yun at naging maayos ang kanilang pagtatrabaho. May hawak ang Reyna na gintong espada, maganda at elegante ang kanilang anyo, pero walang paraan para makawala siya sa pagpapalibot ng mga ito sa kanya. Nakita iyon ni Daryl at mabilis siyang huminga ng malalim. Pagtapos ay nag-Indian sit siya at binuksan ang kanyang elixir field para alisin ang tira-tirang anesthesia sa kanyang katawan. Hindi mapakali si Daryl dahil alam niyang naghahanap si Vernon sa buong palasyo kapag napatay ang Reyna at mabubunyag nila kung nasaan siya. Kaya naman kailangang bumalik at maayos ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Habang inaalis ni Daryl ang epekto ng pampamanhid sa kanyang katawan ay tinuon niya rin ang kanyang atensyon sa sitwasyong nasa kanyang harapan. Nakita niya ang Reynang may hawak na gintong espada, napabalik-balik ang kanyang anyo habang pinapaikot ang kanyang espada, napapalibutan siya ng mga tao, nakita ang magandang hubog ng kanyang katawan, napakaganda nito. Di nagtagal paglipas ng kalahating oras, masyadong maraming nagamit na Saint Energy ang Reyna, nagdahan-dahan siya at mukhang pagod ang maamo niyang mukha. Tumawa si Vernon, natuwa siya nang sumigaw siya, harapin mo ang realidad at tumigil ka sa pagkawala. Kinagat ng Reyna ang kanyang labi at hindi ito sumagot. Nagpatuloy siya sa pagwasiwas sa kanyang gintong espada, nahirapan siyang lumaban ng pag-atake, bang. Biglang may lumabas na mahabang pagbuntong hininga mula sa ilalim ng ivory na hig-on, nakakahiya na kailangan mo ng napakaraming tao laban sa isa. Sumunod sa komentong yun, dumaan ang madilim na anino sa mga tao sa harap ng Reyna at kasing bilis nito ang kidlat. Kabanata 3372, isa lamang upuan ang madilim na anino. Boom! Masyadong mabagal ang mga gwardya para umilag, nataman sa ulo ang isa sa mga ito at kaagad na nahimatay. Nagulat at nainis si Vernon at ang mga kasama nito sa biglaang pag-atake,
Lumingon sila para makita ang likuran ng Ivory na hig-on, dahan-daang nakita ang isang gwapong anyo, may lamig ito sa determinado niyang mukha. Iyon ay si Daryl, nang inig din ng Reyna, kailan pa nagtago riyan ang lalaking iyan, hindi ko man lang siya napansin, nakatingin ang lahat kay Daryl. Hindi ako maabala sa pagtataksil ninyo, pero hindi ako maaaring umupo na lang at panoorin ang pangbabyuli sa isang babae, inunat ni Daryl ang kanyang katawan at dahan-daang nagsalita. Makalipas ang kalahating oras na pagtanggal ni Daryl sa pampamanhid, tuluyan itong nawala sa kanyang katawan, dumilim ang mukha ni Vernon matapos niyang pakinggan si Daryl. Malamig itong nagsalita, "Sino ka, anong lakas ng loob mo para kausapin ako ng ganyan, pagod ka na bang mabuhay?" Pagtapos ay sinulyapan ni Vernon ang Reyna at mukhang may mga hula siya sa kanyang isipan. Pagtapos ay tumawa at kinutya niya ang babae. Sige, so ito pala ang lalaking tinatago mo sa kwarto mo. Well, hindi maganda ito, pareho kayong papatayin ngayong gabi. Naniwala si Vernon na si Daryl ang lalaking tinago ng Reyna sa kwarto nito, kundi ay bakit naman magtatago si Daryl sa likuran ng Ivory na hig-on, na mula ang kaaya-ayang mukha ng Reyna, nahiya at nagalit ito sa parehong sandali. Sumigaw siya kay Vernon, "Tumahimik ka, hindi ko nga siya kilala." Paano ito tatahimik at magtitiis kung hindi lamang nagtaksil si Vernon, siniraan din siya nito. Nagsalita rin si Daryl, "Oo, wala akong kinalaman tungkol sa Reyna kaya huwag kang magsalita ng walang kabuluhan dito." "Ako, nagsalita ng walang kabuluhan," suminghal si Vernon, "masyado siyang tamad para ipagpatuloy ang walang kabuluhang pag-uusap, hindi ka makakalabas dito ng buhay kahit sino ka pa. Dahil nagtago ka sa kwartong ito." Ipinahayag niya iyon at kaagad na pinalibutan ang kanyang mga tauhan si Daryl nang kumaway siya. Tumawa si Vernon, hindi natarante si Daryl nang makita niya ang pag-atake sa kanya ng mga tao. "Kailangan kong ilabas ang aking galit magmula noong napagtanto kong niloko ako ni Jameson, maaari kong ilabas ang galit ko sa mga taong ito." Kaagad na itinaas ni Daryl ang kanyang kamao, mabilis na lumapit si Daryl sa taong nasa harapan. Bago pa ito makapag-react ay sinuntok na ito ni Daryl. Di nagtagal at lumipad ang taong yun at kaagad na nahimatay matapos bagsak. Nagulat ang Reyna, si Vernon, at ang mga tauhan nito, nadismaya sila. Iyon ay, isa lamang Saint King ang lalaki, paano niya napatulog ang isang tao sa isang suntok lang? Hindi mahina ang tauhan ni Vernon pero hindi nila kayang talunin si Daryl, siya ba ang asasin na pumasok sa palasyo? Nagulat ang mga gwardya at hindi sila nagpadalos-dalos, sikreto nilang nilunok ang kanilang laway at takot na tumitig ang kanilang mga mata kay Daryl. "Iyong kamahalan," sa wakas, maingat na nagsalita ang isa sa mga tauhan ni Vernon, "malakas ang isang yan. Anong dapat kong gawin?" Madilim ang mukha ni Vernon, galit din ito at napamura sa mga tao. "Basura, isa lamang Saint King ang lalaking iyan at mag-isa lang siya. Bakit takot kayo sa kanya? Patayin siya." Pagtapos ay isunod ang Reyna, ayon sa kanilang plano. Dapat maunang patayin ang Reyna bago mahuli ang mga asasin para sila ang sisisihin sa pagkamatay ng babae, pero biglang nagpakita ang lalaking ito at ginulo ang plano. Huminga ng malalim ang mga tauhan ni Vernon pagtapos nilang makinig sa galit nitong sigaw, muli nilang binuksan ang kanilang Saint Energy, pagtapos ay sinugod nila si Daryl. Kabanata 3373. Mukhang kalmado si Daryl, hindi siya nataranta. Kahit na hindi mahina ang mga tauhan ni Vernon ay hindi sila nakita ni Daryl bilang problema. Pero hindi mismong pinakita ni Daryl ang totoong level ng kanyang lakas, sa halip ay nagkunwari siyang takot na takot, nagpatuloy siya sa pagsigaw at paggalaw. "Arch, lahat kayo laban sa akin mag-isa." Napakabuli, habang umiiwas, patuloy na ginalaw ni Daryl ang lahat ng nasa kayang harapan para harangan ang daanan ng iba sa kanyang likuran. Ginagalaw niya ang lamesa panel screen, mga upuan, at pati na amang ivory bed. Ray, isang lalaki ang mukhang makakahuli kay Daryl pero walang babala niyang hinampas ang ulo nito sa lamesa at sumigaw, yumuko siya habang hawak ang kanyang ulo. "Aray, ang mata ko," nasuntok sa mukha ang mga tao gamit ang mga upuan o di kaya nahampas sa ivory bed pagkalipas ng ilang minuto, sa huli ay bumagsak silang lahat sa sahig habang masakit ang ekspresyon ng mga mukha at hindi na nila kaya pang lumaban. Sumabog ang galit ni Vernon, napakaraming lalaki ang nakapalibot sa isang tao, pero walang may kayang makatalo sa lalaking yon. Sa hali ay napabagsak ng lalaki ang kanyang mga tauhan gamit ang unorthodox method, isang kahihiyan.
Sa parehong sandali, nang inag ang Reyna, gulat niyang tiningnan si Daryl, napakaswerte niya at napagbagsak niya ang maraming tao galit lamang ang mga kagamitan. Naisip ng Reyna na hindi lamang isang Saint King si Daryl kaya swerte ito dahil nagawa niyang pabagsakin ang napakaraming tao gamit lang ang mga kagamitan, bukod sa pagiging maswerte, hindi makapag-isip ang babae ng ibang rason. Paniguradong gusto mong mamatay, sa wakas at nag-react si Vernon, galit siyang tumitig at sumigaw kay Daryl, pagtapos ay dali-dali siyang lumapit, tumawa siya. Ngumiti si Daryl nang makita niya ang galit na si Vernon pero nanatili ang natatarantang tingin sa kanyang mukha. Oh, galit ka na ngayon. Habang sumisigaw, binilisan ni Daryl ang pagkilos at pinahabol si Vernon sa kanya sa palibot ng kwarto. Mukhang kaswal ang paghila ni Daryl sa lamesa at upuan habang umiilag sa mga tauhan ni Vernon, pero katunayan ay gumagawa na siya ng formation. Handa na ang formation at kailangan niya lang ikulong si Vernon dito, walang paraan para makalabas siya mula rito, walang ideya si Vernon na may nakatago sa likod ng magulong mga kagamitan. Plano niya pa rin kaagad na patayin si Daryl pero napagtanto niya na tila may mali pagtapos ang ilang sandaling paghahabol niya sa lalaki, wala pang 2 metro ang layo niya kay Daryl pero hindi niya ito kayang sabayan. Isa pa, parang nag-iiba ng posisyon ang mga kagamitan sa paligid na tila may buhay ang mga ito. Dahan-daang umaandar ang oras, galit si Vernon pero hindi siya makalapit kay Daryl, nagulat ang Reyna sa pangyayari. Nakita niya ang kahihiyang umiilag na si Daryl sa kanyang kwarto habang hinahabol ni Vernon, pero hindi pa rin siya mahuli ng lalaki, paano iyong nangyari? Nasa Saint Honor si Vernon at isa lamang Saint King ang lalaking iyan, magkaiba ang kanilang lakas at kailangan siyang masabayan ni Vernon, bakit mukhang tila walang ulo na manok ang paikot-ikot na si Vernon? Sino siya? Isa ba siya sa mga asasin sa labas? Kung isa siyang asasin ay bakit niya ako tutulungan laban kay Vernon? Kumunat ang noo ng Reyna sa kayang naisip, patuloy niyang tinitigan si Daryl, gulat na gulat siya. Di nagtagal, lumipas ang kalahating oras, lubos na namawi si Vernon pero nanatili siyang malayo ng 2 metro kay Daryl, so Vernon ang pangalan mo. Biglang nanatiling nakatayo si Daryl at may binabalak ang kanyang pagngiti, hindi ka mahina. Pero hindi ka ganoon kalakas, gusto mong maging isang duke pero hindi mo magawang mahuli ang isang walang kwentang tao katulad ko, takot ka bang kutsain? Tumawa si Daryl. Kabanata 3374, humalaklak na tila ng asar si Daryl pagtapos niyang sambitin ang huling pangungusap, malinaw na nangungutya ang tingin sa kanyang mga mata, talagang sinadyang galitin ni Daryl si Vernon. Gusto mong mamatay, galit na sambit ni Vernon. Inilabas ni Vernon ang kanyang Saint Energy at itinaas ang kanyang braso, di nagtagal at mayroong pagpindot na narinig at nakita ang makinang na silver arrow na nakatago sa kanyang manggas. Nakakagulat na hindi niya tinutok ang palaso kay Daryl kundi sa Reyna, galit si Vernon pero nasa tamang pag-iisip pa rin siya. Napagtanto niyang sinadya ni Daryl na ubusin ang kanyang oras, kung ganoon ay dapat niyang unahing patayin ang Reyna. Hindi niya na kailangang mamroblema pag napatay niya ang Reyna, pagtapos ay maaari na niyang gamitin ang kanyang oras sa pagharap sa lalaki. Napamura si Daryl at sa parehong sandali, sinigawan niya ang Reyna, bilisan mo, whoosh. Binuksan ni Vernon ang bakasang mekanikal at bumaril ang silver arrow mula sa kanyang manggas, nabutas nito ang dinadaan ng hangin, naging isa itong malamig na sinag ng liwanag diretso sa puso ng Reyna. Napakabilis ng palaso at hindi nakapag-react sa oras ang Reyna. Hindi na masyadong nakapag-isip si Daryl nang sandaling tatama na ang palaso sa Reyna, binuksan niya ang kanyang internal na enerhiya at mabilis na lumapit sa Reyna, hinaharangan niya ang babae. Hindi magkakilala sina Daryl at ang Reyna kaya hindi niya kailangan seluhin ang palaso para rito, pero naalala ni Daryl na tanging ang Reyna lang ang nakakaalam kung nasaan ang Holy Jade Scripture sa palasyo, kapag napatay ang Reyna ay maaaring hindi na niya ito mahanap. Ikaw, nagulat ang Reyna nang hamarang si Daryl para saluhin ang palaso. Nang inig ang babae, hindi niya inakalang matapang siyang ipagtanggol ni Daryl. Bang, tumama kay Daryl ang palaso, halos bumaon ito sa kanang balikat niya, kaagad na sumirit ang dugo at nansahan nagkulay pula ang kalahating katawan niya. Huminga ng malalim si Daryl nang maramdaman niya ang sakit, subalit pinagkiskas niya ang kanyang mga ngipin at hindi dumaing ng malakas. Nakatitig siya kay Vernon at nakita ang ngiti sa kanyang mukha. Isa kang respetadong tao, hindi ka ba nahihiyang gawin ang trick na iyon?
Pagtapos ay pamunit si Daryl ng piraso ng tela mula sa kanyang damit at mabilis itong pinalibot sa kanyang sugat. Nagulat si Vernon, hindi niya inakalang tutulungan ni Daryl ang Reyna at hinaramgan nito ang pag-atake. Suminghal si Vernon ng sumunod na segundo, gusto ko lang ng resulta, hindi ang proseso at mga detalye basta't mapapatay ko kayong dalawa. Bakit ako magkakaroon ng pakialam sa pamamaraan na gagamitin ko? Nakalalason ang palaso, babagsak at mamamatay ka bago ako makabilang ng 10. Nagsimulang magbilang si Vernon habang may mayabang na tingin sa kanyang mukha, 1, 2. Pero napakunot si Vernon matapos niyang magbilang sandali, nakita niyang walang pinagbago sa ekspresyon ni Daryl, walang senyales ng pagkalason. Paano iyan nangyari? Bakit mukhang walang epekto sa lalaking iyan? Wala pa rin ideya si Vernon na mayroong kakaibang pangangatawan si Daryl kung saan hindi ito tinatablan ng iba't ibang klase ng lason. Mukhang hindi umeepekto ang lason mo, medyo ngumiti si Daryl at kinakausap ni Vernon. Mukhang hindi ka masyadong sinwerte ngayong araw, wala sa panig mo ang Panginoon, sa tingin ko ay dapat ka nang sumuko. Ikaw, galit si Vernon at napakadilim ng mukha nito, medyo natarante siya. Natalo ng lalaking yan na may lakas lamang ng Saint King ang marami kong tauhan, tinamaan siya ng may lasong palaso, pero mukhang wala itong epekto sa kanya, isa ba siyang kaaway na ipinadala ng Diyos? Kapatid, biglang may narinig na sigaw mula sa labas, pagtapos ay naglakad papasok ang isang payat na anyo, nakasuot ito ng formal na palace dress na nakapagpakita sa charming na kurba ng katawan at banayad na features. Siya ang kapatid ng Reyna, si Angeline. Nag-iba ang mukha ng Reyna nang makita niya si Angeline. Mabilis siyang sumigaw, huwag kang pumasok dito, Angeline, ano? Nagulat si Angeline nang makita niya ang pangyayari sa loob ng kwarto, magulo at nagkalat ang 100 katao sa ibabang bahagi ng palasyo, bukod doon, naroon din si Vernon at ang estrangherong lalaki. Kabanata 3375. Bago makareact si Angeline, mabilis na lumapit si Vernon at walang babala niyang hinablat ang babae, pinalibot niya ang kanyang kamay sa magandang leeg nito. Nang sumunod na segundo ay sumigaw sa Reyna ang malupit na si Vernon, ibigay mo sa akin kaagad ang posisyon mo, kundi ay papatayin ko siya. Tuluyan ang nabaliw si Vernon, akala niya't mapapatay niya ang Reyna ng gabing yun pero sinira ng estrangherong lalaki ang plano. Wala siyang magagawa kundi gamitin ang kapatid ng Reyna dahil hindi niya ito mapatay. Vernon, natarante si Angeline at binalaan niya ang lalaki. Anong lakas ng loob mo para magtaksil? Naisip mo ba ang tungkol sa mga kapalit nito? Sa parehong sandali, nang inig at sumigaw ang Reyna, pakawalan mo ang kapatid ko, Vernon. Kumunat ang noo ni Daryl sa kanyang nakita, kapatid ng Reyna ang babaeng hawak ni Vernon, ngayon ay may problema tayo, naisip ni Daryl. Pagtapos ay huminga siya ng malalim at nagsalita, tanggapin mo na ang sitwasyon at huwag nang lumaban pa, Vernon. Bilasan mo siyang pakawalan, seryoso ang mukha ni Vernon, tumahimik ka, sino ka para turuan ako? Nagbuntong hininga si Daryl at nagsalita, gusto mong maging duke, Vernon, pero wala kang pakialam na gawing bihag ang walang laban ng babae. Hindi ka ba nahihiya bilang isang lalaki? Anong pinagsasabi mo? Galit si Vernon, umusbong ang nakakamatay na intensyon sa kanya. Bilang isang baron, sa kanya nakatoka ang buong Golden Lion Principality, magalang sa kanya ang lahat, pero pinahiya siya ng lalaki. Galit si Vernon habang nakatitig siya sa Reyna, bilisan mong patayin ang lalaking iyan at ipasa ang posisyon sa akin, kundi ay kakailanganin mong kolektahin ang bangkay ng iyong kapatid. Napakalakas ng pagsigaw ni Vernon nang sabihin niya ang huling pangungusap, gustong patayin ni Vernon si Daryl pero hindi niya man lang mahuli ang gilid ng damit nito makalipas ang kalahating oras na habulan. Wala siyang ibang magagawa kundi pigilin ang galit at puwersahin ang Reyna na umaksyon para sa kanya. Habang nag-uusap, naglabas ng puwersa si Vernon sa kanang kamay niya. Kaagad na nagkulay lila ang maamong mukha ni Angeline, halos hindi niya mahuli ang kanyang hininga. Tigil, nataranta at sumigaw ang Reyna, sa parehong sandali ay bumagsak kay Daryl ang kanyang mga mata. Hindi ko kilala ang lalaking iyan at sumilip siya sa kwarto ko. Sa tingin ko ay mas mainam na gawin ko na lang ang sinabi ni Vernon at patayin ang lalaking iyan kapalit ng buhay ng aking kapatid. Napansin ni Daryl ang tingin ng Reyna, bamulong ito, iyong kamahalan, hindi mo siya dapat pagkatiwalaan, hindi niya papakawalan ang iyong kapatid kahit napatayin mo pa ako. Mahina ang boses ni Daryl kaya naman tanging ang Reyna lang ang nakakarinig nito, totoo.
Naguluhan ang Reyna nang marinig niya ang sinabi ni Daryl, malupit si Vernon, paano ako maniniwala sa mga sinabi niya? Maaaring hindi pa rin pakawala ni Vernon si Angeline kahit napatayin ko ang lalaking iyon. Pero malalagay sa panganib si Angeline kapag hindi ko yun ginawa, iyong kamahalan, bamulong si Daryl habang natataranta ang Reyna, isa na lang ang paraan. Kukunin ko ang kanyang atensyon at susugurin mo siya, barilin mo siya mula sa kaliwang parte ng ivory bed, hindi niya ito magagawang tiisin. Ivory na hig-on, sinulyapan ng Reyna ang ivory na hig-on sa kaliwa ni Vernon, kumunat ang kanyang noo, maaari ba akong magtagumpay sa malapit na distansya, maghahanda ng advance si Vernon. Medyo hindi mapakali si Daryl nang hindi makapagdesisyon ng Reyna, magtiwala ka sa akin. Ginawang formation ang lamesa, mga upuan, panel screen at ivory bed sa kanilang paligid at si Vernon ang nasa gitna nito, niloko ng formation ang kanyang paningin. Sa ibang salita, gumawa ng sorpresang pag-atake ang Reyna mula sa ivory na hig-on at hindi siya makikita ni Vernon, sa wakas at tumango ang Reyna nang makita niya ang seryosong mukha ni Daryl. Hindi rin siya sigurado kung bakit, mukhang walang kabuluhan ang taong nasa kanyang harapan, pero mukhang nakakasiguro ang mga salita niya. Huwag ka nang magdalawang isip pa, Daryl, walang pupuntahan ng mga bagay ngayon, Vernon, bakit hindi tayo magkasundo? Hihikayatin ko ang Reyna na isuko ang kanyang posisyon para sayo at papakawalan mo ang kanyang kapatid.